sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 6, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Magnitude 5.4 na lindol, yumanig sa Bogo City sa Cebu. Dati kasi ang full tank ko is 180 lang. Ngayon ang full tank ko na is sa 300 plus na. Halos 20 pesos kada litrong taas presyo sa diesel, ipatutupad na sa Martes. Uhulihin namin kayo. Videoke ng lagpas alas 10 ng gabi. Pati inuman sa kalsada, ipagbabawal na. Sa kakaiba, Northern Lights captured ng NASA astronaut mula sa outer space. Sa showbiz, Jason D trending sa kanyang Beyonce performance sa Your Face Sounds Familiar. At isa pang Pinoy singer, pinabilibang judges sa Britain's Got Talent. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aarangkada na sa Martes, April 7 ang panibagong round ng taas presyo sa produktong petrolyo na halos 20 pesos sa bawat litro ng diesel. Ito na ang ika-5 linggong sunod na price hike mula nang sumiklab ang gyera sa Middle East. Samantala bilang tulong sa mga naghihirap na jeepney driver na mahagi ng pagkain ng isang commuters group para maibsan ang epekto ng krisis. Si Ace Cruz, may balitang A to Z. Sa ika-5 linggo mula nang sumiklab ang gyera sa Middle East, aarangkada sa Martes, April 7 ang panibagong round ng mega oil price hike. Pinakamataas pa rin sa diesel na 20 pesos ang itataas sa kada litro, 9 pesos and 10 centavos naman sa kerosene at halos 6 pesos sa bawat litro ng gasolina. Reaksyon na ilang jeepney driver sa anunsyong ito. Nasa survival mode po kami ngayon na magigpit muna talaga kung kinakailangan po magulam ng medyo hindi na muna gagawin po namin, sir. Ang mga empleyado naman na pwersado magmotor araw-araw kailangan magtipid sa ibang gastusin. Dati kasi ang full tank ko is 180 lang. Ngayon ang full tank ko na is sa 300 plus na. Budget ko araw-araw sa pangkain. Dati nag-ano ako, ngayon nagbabaon ako ng foods ko. Mula March 10 hanggang March 31, mahigit 70 pesos na ang itinaas ng presyo ng litro ng diesel. Bilang kaunting tulong sa mga jeepney driver, inorganisa ng grupong Para Commuters Network ang Kusinang Bayan sa Agoncillo Street sa Maynila kung saan namahagi sila ng pack lunch. Ayon sa grupo, posibleng sa Miyerkules, April 8 ang susunod na petsa ng pamamahagi ng pack lunch. Ito ay pang-sustain natin sa tuloy-tuloy nating laban ng mga tsuper, laban ng mga commuter, dito sa wala pang katapusang krisis sa langis at kawalan pa rin ng tugon ng gobyerno sa nakaamba talaga nating krisis sa transportasyon. At kung bubuhos sa mga donasyon ay posibleng makapagbahagi na sila ng relief package sa mga driver. Umapila rin ng grupo sa pamahalaan na ipatupad na ang pagsuspindi o pagbasura sa buwis sa produktong petrolyo. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTO-DAP kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aprubahan na ang hinihiling na dagdag pasahe sa jeepney. Iginit ng grupo na kailangan na ang fare hike habang palapit na ng palapit sa 160 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ayon kay ALTO-DAP National President Melencio Vargas, ang dagdag na piso sa pamasahe ang nakikita nila ngayong agarang solusyon para maibsan ang bigat sa pasanin ng mga tsuper at operator. Apela nila sa Pangulo, kumilos na ang gobyerno habang patuloy na sumisipa ang presyo ng langis. Sa ibang balita, unang Lunes matapos ang Semana Santa, inanunsyo ng mga otoridad ang mga bagong hakbang para mabawasan ang mga krimen sa Metro Manila. Kabilang sa mga paghihigpit na ipatutupad ng mga pulis ay may kaugnayan sa inuman at
videoke sa mga kalsada, pati na sa mga lalaking mahilig tumambay sa labas ng bahay nang walang t-shirt. Ang balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, huhulihin namin kayo. Ito ang babala ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa publiko sa paglulunsad ng Safer Cities Initiative kasama ang Philippine National Police. Layunin nitong paigtingin ang seguridad sa mga komunidad at mabawasan ang insidente ng mga krimen sa pamamagitan ito ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. I-maintain po natin yung police presence in partnership with the volunteer groups at saka mga barangay tanod po natin. Kung dati dalawa yung pulis natin, ngayon po madadagdagan po yon, it will be times 2 or times 3. Mahigpit nang ipatutupad ang curfew para sa minor de edad, gayon din ang cut-off sa pagbibidyoke. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, huhulihin namin kayo. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. At babala naman sa mga lalaking mahilig tumambay sa labas ng bahay nang walang damit pang itaas. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Sang-ayon naman sa inisyatibong ito ang isang nakausap naming sibilyan. Pabor po ako para rin sa kabataan, para tahimik po yung ating lugar. Opo, natatakot po ako siyempre para sa mga anak ko. Dahil lumalabas din yung mga anak ko, mamaya may mangyari, ganun. Ayon kay Remulla, ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ng Pangulo na dapat ay maramdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang komunidad. Sisimulan ito sa Metro Manila ngayong buwan bago ito ipatupad sa iba pang mga lungsod tulad ng Cebu, Davao at Baguio. Iniulat ng PNP na nitong nagdaang Semana Santa ay bumaba ng 23% ang bilang ng mga krimen sa buong bansa kumpara noong isang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binuksan na muli ng DPWH ang EDSA Magallanes flyover bago ang Monday morning rush hour matapos ang ilang araw na safety repairs sa mahalagang Makati City Junction. Isinara ang flyover noong gabi ng Miyerkules Santo April 1 dahil sa seryosong safety concern sa mga expansion joints nito. Ayon sa DPWH, kabilang sa mga hakbang ang retrofitting, pagkukumpuni, pagpapalit ng expansion joints at pag-aaspalto. Tinatayang aabot sa halos 180 million pesos ang kabuoang gasto sa proyekto, kabilang ang 25 milyong piso na nakalaan sa pagsasaayos ng expansion joints. Samantala, halos tapos na rin ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense, habang tututukan naman ang pagsasaayos ng sidewalk at bike lane hanggang kalagitnaan ng 2026. Nakatakda naman sa buwang ito ang bidding para sa Phase 2 mula Orense hanggang Monumento. Alam nyo naman, yung original budget dito ng EDSA Rehab na 17 billion, napababa natin ng 1/3 na lang, less than 6 billion. Kailangan na lang natin gawin between now and hanggang mga June, July, yung pagpapalapad natin at pag-aayos natin ng sidewalk para sa ating mga pedestrians tsaka mga bikers. Sugatan ng isang individual matapos tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa katubigan malapit sa Bogo City, Cebu pasado alas 3 Lunes ng hapon. Kita sa mga ibinahaging videos online ng pagpupulasan ng mga residente palabas ng mga establishmento dahil sa pagyanig.
Sugatan ng isang individual ng madulas sa bubog sa kalsada mula sa nabasag na salamin. Kita naman sa iba pang videos ang ilang naitalang minor damage tulad ng pagbagsak ng mga estante, maging mga dingding at iba pang establishmento. Habang kinailangan ring i-evacuate sa open area ang ilang mga pasyente mula sa Cebu Provincial Hospital. Ayon sa PHIVOLCS, naramdaman ang Intensity 4 sa iba-ibang sulok ng probinsya kabilang ang Intensity 3 sa Cebu City maging sa Leyte. Matatanda ang taong 2025 lang nang madiskubre ng mga eksperto ang Bogo Bay Fault matapos ang naranasang magnitude 6.9 na pagyanig sa probinsya. Naghahanda na ang ombudsman ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng mga issue sa national budget at umano'y flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may elemento na ang sabwatan sa kaso at posibleng maisampa ito sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Remulla, matindi na ang pangangalap nila ng mga detalye para mabuo ang kaso. Lalo't maaari rin umanong masangkot ang iba pang miyembro ng Kongreso mula sa magkabilang kapulungan. Samantala, nirerespeto naman ng kampo ni Romualdez ang paghahanda ng ombudsman at handa umano silang makipagtulungan sakaling maisampa na nga ang kaso. Ginigiit rin nila na kumpiyansa sila na hindi umano sangkot si Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Nagprotesta sa labas ng Sandigan Bayan ang mga supporter ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. para tutulan ng pagtatalaga kay ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang state witness sa mga kasong may kinalaman sa flood control. Ayon sa mga taga-suporta, hindi dapat gawing state witness ang umano'y mastermind sa eskandalo. Nangyari ito bago nakatakdang pagdinig sa petisyon ni Revilla para sa piyansa sa kasong malversation. Kaugnay ng umano'y halos 93 million peso ghost flood control project sa Panli, Bulacan. Matatanda ang naisama ang pangalan ni Revilla matapos idawit ni Bernardo na tumanggap umano ang dating senador ng kickback kapalit ng pag-iendorso sa mga proyektong flood control. Nauna nang tinutulan ng abogado ni Revilla ang mosyon ng prosekusyon na magpasok ng dagdag na dokumento dahil hindi umano ito natalakay sa preliminary conference. Pero pinayagan pa rin ng 3rd Division ng Sandigan Bayan sa ilalim ni Associate Justice Carl Miranda ang pagtanggap sa mga karagdagang ebidensya. Susunod ang Office of the Ombudsman sa hiling ng House Committee on Justice na isumiti ang mga statements of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga nakabinbing impeachment complaint. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ibibigay nila ang mga SALN ni VP Sara para sa mga angkop na taong hinihingi ng Kamara. Gayunpaman, hindi si Remulla ang personal na nakaharap sa pagdinig sa April 14. Sa halip ang SAL and custodian ng Ombudsman ang dadalo. Samantala, binanatan naman ni Remulla si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil dahil sa umano'y hindi pagtanggap sa mga supina at sa kabiguang maibigay ang hinihingi naman ng Ombudsman. Maibigay ang mga SALN na hinihingi naman ng Ombudsman kaugnay ng inihahandang mga kaso sa flood control scandal. Babala ni Remulla, posibleng maharap sa contempt si Garafil kung patuloy umanong hindi susunod ang Kamara sa kanilang request. Giit niya, hiningi na rin ng Ombudsman ang SALN ng mga kongresista sa nakalipas na 10 taon. Gayon din ang mga naging Secretary General at ilang Deputy Secretary General ng Kamara. Si
Sino ba naman ang hindi mapapa-crazy in love sa standout performance at crazy transformation ng singer na si Jason D sa reality competition show na Your Face Sounds Familiar dito sa A to Z. Napawaw nga ang lahat sa sorpresang inihanda ni Jason bilang si Queen Bey o Beyonce sa hit song na Crazy in Love na talaga namang nagbigay energy sa lahat. Speechless ang judges sa husay ng performance ni Jason dahil kuhang-kuha ang aurahan at galawan ni Beyonce. Matatandaan kamakailan lang nang itanghal si Jason bilang 10th winner ng show matapos niyang matagumpay na maging ka-face at ka-sound si Cardi B. Susunod, matapos simulan ng sigalot, US President Trump may bagong ultimatum sa Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz. At sa kakaiba, magical Northern Lights na mataan ng isang astronaut mula Sweden hanggang Moscow. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mas lumalawak pa ang sunog sa Mount Halcon na sakop ng sitio Sulong sa Barangay San Ignacio, Baco Oriental, Mindoro. Ito'y matapos kumpirmahin ni Baco Mayor Alan Roldan na nagliliyab na ang bahagi ng bundok mula pa noong Sabado, April 4. Pero hindi pa mapasok ng mga bumbero ang apektadong lugar dahil walang madaling daan papunta sa pinanggalingan ng sunog. Naiulat na rin ani ang insidente sa Department of Environment and Natural Resources dahil patuloy ang pagkalat ng apoy. Nananawagan na ng agarang tulong ang lokal na pamahalaan para mapigilan at maapula ng tuluyan ang sunog. Wala ng preno at nagmura pa si US President Donald Trump sa bago nitong mga banta kontra sa bansang Iran. Sa kanyang social media platform, nagbaba si Trump ng panibagong ultimatum at nagtakda ng deadline ngayong Martes, April 7 para muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Nagbabala rin ng pambihirang pag-atake si Trump kung hindi pa rin susunod ang Iran. Sagot naman ng Iranian Navy, hindi na maibabalik sa dati ang Strait of Hormuz, lalo na para sa Estados Unidos at Israel. Naghahanda na rin sila ngayon sa nila ay bagong order o mga patakaran sa Persian Gulf. Ang Strait of Hormuz ay ang makipot na daluyan sa Persian Gulf na isa sa mga pangunahing daanan ng mga krudo sa mundo na dati namang bukas para sa kalakalan pero sinarhan ng Iran dahil sa gyerang pinasimulan ng Amerika at Israel. Sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya, nagbabala ang isang ekonomista sa gobyerno laban sa mga pulisiyang posibleng lalong magpabigat sa publiko. Ayon kay UP School of Economics Professor JC Punong Bayan, posibleng mag-backfire ang pagsususpindi o pagtatanggal ng excise tax sa langis. Gayon din ang pagpapataw ng price cap sa mga produktong petrolyo. Anya, bagamat tila maganda ito sa unang tingin, mas malaki anya ang posibleng panganib na dulot nito. Lalo nitong magulo ang sitwasyon sa supply ng presyo ng langis. Hindi rin kumbinsido si Punong Bayan sa panukalang wealth tax. Paliwanag niya, madaling makahanap ng paraan ng mga bilyonaryo para itago o ilipat ang kanilang yaman, kaya posibleng hindi rin ito maging epektibo. Para kay Punong Bayan, mas maiging mag-ingat ang gobyerno sa mga hakbang na maaaring magmukhang solusyon pero posibleng lalong magpalala sa sitwasyon. The wealth tax sounds pretty good, but I don't think it will work. Put yourselves in the shoes of these billionaires. If I get wind of the fact that Congress is going to pass a wealth tax, then I will change my behavior or I will do things so that I can hide part of my wealth. I will deposit some of that money in offshore accounts and do all sorts of accounting gimmicks.
Kinuwestiyon ngayon ng mga otoridad ang isang 20,000-liter fuel tanker na umano'y nadiskubring nagsasalin ng gasolina sa loob ng isang residential area sa Quezon City. Ayon sa QCPD, natunto ng tanker sa Scout Castor Street sa Barangay Sacred Heart matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang concerned citizen. Ayon kay QCPD District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, hindi pa malaman ang naibabang dami ng gasolina. Agad namang rumisponde ang mga pulis, opisyal ng barangay at tauhan ng Bureau of Fire Protection, lalo't delikado ito para sa isang residential area. Ayon naman sa nagbabantay sa lugar para umano sa konsumo ng isang kumpanya ang gasolina. Wala pa namang naaresto habang hinihintay pa ang kumpletong dokumento at permit kaugnay ng operasyon. Nakapagbaba po ng hindi natin malaman kung ilang litro ng gasoline, alleged gasoline yung nababa po doon. At around 9 p.m., bumalik po ulit yung tanker at balak ulit nilang magbaba ng gasolina. Ayun po, doon na po tinawag ang Station 10. Binababantayan po natin yung residential area na yon para po huwag galawin yung kung ilang litro ang nalagay po doon. Semana Santa pero tila nabalahura. Sako-sakong basura kasi ang iniwan ng mga umakyat sa Mount Banahaw sa Dolores, Quezon nitong nagdaang Holy Week. Ayon sa Protected Area Management Office, umabot sa mahigit 40 sako ng basura ang nakolekta sa cleanup drive noong April 4 sa Barangay Kinabuhayan. Paalala ng otoridad, hindi lang nasusukat sa panalangin ang tunay na debosyon, kundi pati sa paggalang at pangangalaga sa kalikasan. Samantala, umabot na sa 4 ang naitalang nasawi sa pagkalunod sa Calabarzon nitong Semana Santa ayon sa Philippine National Police. Habang sa hiwalay na insidente, ligtas namang nasagip ng Philippine Coast Guard ang 5 mangingisda matapos masiraan ng makina ang kanilang bangka sa gitna ng malalakas na alon malapit sa Batangas City. Masayang sinalubong ng aktres at TV host na si Ann Curtis ang pagdiriwang ng Easter Sunday kasama ang anak na si Dahlia Emily Yusuf sa Disneyland, Tokyo, Japan. Sa ibinahaging larawan ni Ann, twinning ang mag-ina sa kanilang matching outfit kung saan ibinida ng actress host ang kanilang same look kaya naman agad itong ikinatuwa ng fans online. Simple man, agaw pansin ang sweet na mother and daughter moment ng dalawa sa kanilang holiday getaway. Samantala, hindi rin nagpahuli ang aktres na si Elise Hoson sa pagsalubong ng Easter Sunday kasama naman ang anak na si Feliz. Sa kanyang post, makikita silang magkasamang nagre-relax habang lumulublob sa pool. Isang simpleng bonding moment na puno ng pagmamahal at katahimikan ngayong Holy Week break. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Cinemalaya film na Open Endings pasok sa Queer Film Fest sa Boston, UK. At another Pinoy Pride, Pinay singer, pinabilib ang mga horado ng Britain's Got Talent. Ilang yes ba ang nakuha? Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Walang awat talaga ang galing ng Pinoy sa international stage. Ito'y matapos ngang makapasok sa Queer Film Fest sa Boston, United Kingdom ang Cinemalaya film na Open Endings ni Janela Salvador at Jasmine Curtis. Samantala, 4 yeses naman ang isang Pinay singer sa audition ng Britain's Got Talent. Ang nakakabilib na kwento ng tagumpay, ihahatid sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Uwi na ako. Bye-bye.
Pinoy films sa international. Another achievement muli dahil sa galing ng Pinoy. Napili ang Cinemalaya 2025 box office hit na Open Endings sa International Film Festival this year, kasabay ng premiere ng pelikula ngayong April 6. Ang naturang pelikula, pinagbibidahan ni Janela Salvador, Jasmine Curtis, Clea Pineda at Rian Mamono sa direksyon ni Nigel Santos, kung saan nanalo pa itong special citation sa Cinemalaya bilang Best Ensemble Performance. Bukod dyan, nakatakda ring ipalabas sa May 23 ang Open Endings sa Care East Film Festival sa United Kingdom. Proud naman na pinex ni Janela Salvador sa kanyang IG story ang good news na yan about their movie. Matatanda ang lumaban din ng Open Endings sa Asian Next Wave, ang main competition section ng 2025 Q Cinema International Film Festival. Congratulations at mabuhay ang pelikulang Pilipino! Matapos mabigyan ng Golden Buzzer ang Filipino singer na si Matty Hunyosa sa Britain's Got Talent, isang Pinay singer naman ang nagbigay ingay at paghanga sa BGT judges matapos kantahin ang sariling version ng Run to You ni Whitney Houston. Dahil sa kanyang power belter na performance, nakakuha ng 4 na yes sa kanyang audition ang Filipina singer na si Cristel Herrera, with standing ovation pa mula sa kanyang husband at studio audience. Pasok na sa next round ng Britain's Got Talent ang 32-year-old singer mula sa Sampaloc, Manila na nakabase ngayon sa Halifax, West Yorkshire. Way to go, Cristel! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Parang eksena lang sa pelikula ang tanawing ito sa kalangitan. Kuha ni astronaut Jessica Meir mula sa outer space nitong Marso ang nakabibighaning Aurora Borealis habang lumitaw ito sa ibabaw ng bansang Sweden. Sa ibinahaging video ni Astro Jessica kamakailan, level up ang amazement sa Aurora Borealis dahil makikita rin ang makulay na northern lights sa itaas ng Norway at Moscow, Russia. Marami ang namangha sa magical lights na ito na tila sumasayaw sa gitna ng gabi. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa abogado at politiko na si Rudy Giuliani. Ang sabi niya, ang unang tungkulin ng pamahalaan ay tiyakin ang kaligtasan ng publiko. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.